Good morning, kapatid. We're glad to see you here this morning. Ayan. And sa mga kasama po natin online, good morning po sa inyo. And share po natin itong online streaming po natin para marami pa pong maabot ng Word of God this morning. And we would like to come na magkasama-sama po tayo sa worship. And I will just share this verse po. In Psalms 91 verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak, papuri ang Diyos sa umaga na ito? Let's give our praises, our gratefulness to Him this morning. Let's dance. Let's clap our hands to Him. Thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. Open our hearts, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, let's sing. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, Come on, holy. church, lift up your voice to the Lord. Holy, holy, We declare your holy. holiness, God. We lift your Holy, name. holy, holy, I want to see you. Sing it out, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Holy. Holy, holy, holy.
Savior King. Seek and save the lost. He's the only way. He is love. Through Him. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. Hey, hey. He paid the price. We took our guilt and shame. He made a way for us To see His light. Now standing strong. We fix our eyes on Him. He alone is good. He is love. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. Jesus. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. Hey, hey. Hey, hey, come on. Let's sing. Sing. Oh, 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 I am living in freedom, living Come on, in let's freedom. declare. Oh, 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 oh. We are not Jesus slaves lives of inside sin. of We me. are Now I been am free alive from in sin you. because of Oh, Jesus. oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me. Now I am on. alive and free. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives Come on, let's hear inside you. of me. Now I am Whoa. alive and free. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. Jesus. Jesus, you're alive
'cause you set us free. Praise the Father, we honor you, God. Hallelujah. Can we all shout hallelujah? Hallelujah. Thank you, Jesus. You are our refuge, our fortress, Lord God, in whom we put our trust, Lord. Lord, each and every moment of our life, we need you, God. Holy Spirit, we yearn to encounter you, and we invite you this morning to touch our hearts. And invite you, church, to sing this song from the bottom of your heart, that we really need God in our life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Let's sing again. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, and Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more. Come on, church, sing to the Lord. More than yesterday. More than yesterday, Jesus. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, Jesus. Holy Spirit, we need you more than yesterday. We need your empowerment. We need your guidance. We need your transforming power in our lives.
anything. I need you, Lord. Come on, church, sing to the Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, more than anything. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the air I breathe. Yes, Jesus. More than the song I sing, more than anything. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than
Lord. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. We worship you, Jesus. Bless your name, O Father. And we welcome you, Holy Spirit, in our midst today, O God. Because apart from you, we are nothing, Panginoon. Truly, Lord, you deserve all the glory, Panginoon. All the thanksgiving belongs only to you. Nag-iisa ka pang Diyos sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mahabagin, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, ang Diyos na may gawa at may likha ng aming mga buhay. Pinaparangalan ka po namin, Panginoon, sa oras po na ito at labis po kami nagpapasalamat sa patuloy pong pagkakataon na kami po ay magising sa umagang ito at nandito kami ngayon, Lord. Bit po ang aming pagsamba mula sa aming mga puso. Sapagat labis po namin, Lord, na-appreciate ang iyong pong pagpisan, ang iyong pagmamahal at pagkalinga sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong mahabaging puso, Panginoon, at patuloy kami binibigyan, Lord, ng pagkakataon na ikaw po ay aming pong mapapurihan. Lord, muli po sa oras nito, kami po ay naninikluhod sa iyo, Panginoon, at patuloy pong nagpapalinis sa hayaan mo, Lord. Ano man pong mga bahid karumihan na nakikita niyo po sa amin sa oras na ito, humingi po kami, Lord, ng tawad at patuloy, Lord, likhaan mo kami ng dalisay na puso, Panginoon, ang sa gayon, Lord, makakonect po kami sa iyong kalooban at makapasok kami, Panginoon, sa iyong banal na presensya, O Diyos. Because what is the use of our gathering today without entering, Panginoon, in your presence, Lord? Kaya, Lord, salamat po sapagat tunay po na hindi lamang po kayo nakaluklok po doon sa kalangitan. Sabi po sa iyong salita, Panginoon, naluluklok din po kayo sa mga taong mayroon pong mababang kalooban, Panginoon. Kaya Lord, lahat po kami nagpapakumbaba sa oras na ito nang sa gayon, maranasan po namin, Panginoon, ang iyong pagpisan sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa pribilehiyo na kami po ay makarating sa buluwagang ito pang sama-sama, Panginoon, na magbigay po ng papuri, magbigay po ng parangal at pasasalamat sa iyo. At higit sa lahat, Lord, kami po ay magpalakasan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan po ng mga salita na aming pong pag-uusapan sa oras po na ito. Panginoon, sa iyo po namin inahabilin, Panginoon, ang aming pong pagtitipong ito. Ang dahilan kung bakit po kami nandito, dahil sa iyo, Panginoon. Wala po kaming ibang pinunta sa lugar na ito, maliban po sa pangalan ng pangalang Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Samahan mo rin po, even po ang aming mga kapatid po na nasa online. Bless them, Lord God, mightily at patuloy, Lord, ng iyong kalapitan ay maranasan po nila, Panginoon, bagaman hindi po namin sila kasama physically, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po namin itinitiwala at patuloy namin inaangkin ng tagumpay sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi po natin ng isang mapagpalang umaga. Ayan. So praise the Lord. Good morning. Good morning po sa lahat. Again, it's a new day, a great day that God has entrusted to us na dapat po natin laging pasalamatan ang Diyos. Wala pong dahilan ang bawat tao po para hindi po, or mauubusan para magpasalamat po sa Panginoon namin po. So lahat po tayo, may mga bagay-bagay po tayong nararanasan that because of the grace of God, tayo po ay nakapagpapatuloy sa buhay. Sabi ko nga kanina sa panalangin, na nasambit po ng aking mga labi na tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay nandito ngayon, buhay na buhay, malakas at tayo po ay nagpapasalamat po sa Panginoon. Sa oras po na ito, tayo po ay nasa third quarter na po ng ating pong taong 2024. Tapos na po yung second quarter. At sa second quarter po, just to give you a review po, tayo pong lahat po ay nag-aral patungkol po sa liwanag. Alam niyo po kung bakit tayo po ay nag-aral sa liwanag, tungkol sa liwanag, sapagkat ang pag-uusapan po natin sa quarter po na to, sa third quarter po, it's about planting the seed or throwing the seed. So alam po natin, sino po dito yung mahilig po magtanim ng halaman? Ayan, si nanay. Ayan. Karamihan po yung mga senior citizen po natin
Of course, yung mga kananayan po, ang hilig-hilig po nila magtanim. Ako personally, naman ako sa nanay ko yung mag-alaga po ng halaman. That's why inclined din po ako sa halaman. Kaya po, every time po na ako po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon because the setting of the Bible is agriculture po siya. Kaya ang sarap po mag-aral po ng salita ng Diyos, lalo pag mayroon kang background sa agriculture. Kasi medyo nagkakaroon ka na mas malawak na background. Kasi nire-relate po ng Panginoon yung mga bagay-bagay patungkol po doon sa mga nakikita po nating halaman. Ano po. Alam mo po, yung liwanag po na napag-usapan po natin o napag-aralan natin for the entire 3 consecutive months po or the second quarter po, ito'y gagamitin po natin upang yung butil, yung buto na itatanim po natin ay kailangan pong maliwanagan. Because ang liwanag po na mayroon po, physically speaking po, yung pong mga tinatanim po natin, kapag ito po ay hindi po naliliwanagan, hindi po ito magkakaroon po ng buhay. Because yung light po, the sunlight po is the source of life, one of the source of life ng mga halaman. Kaya po pinag-usapan po natin yan because ang tema po natin sa buong taong ito ay hinahango po natin sa Mark chapter 4. Beginning verse 21 hanggang doon po sa 34. Kaya po ngayon po, ang pag-uusapan po natin for the entire 3 months, it's all about planting the good seed. Hahati-hatiin po natin ito sa mga subtopics po upang maipaliwanag po natin, maintindihan po natin ano ba ang konteksto biblically noon pong planting the good seed, which is the Word of God. Ano po? Because that's the primary job na ibinigay po sa atin ng Diyos nung tayo po ay Kanya pong pinili. Ano po, hindi lamang para maligtas, kundi tayo po ay maging kamanggagawa ng Diyos para po magtanim ng mga butil ng Kanyang salita nang sa gayon marami po ang maliwanagan. Ano po? Ang verse po natin dito po sa buong 3 months po is Mark chapter 4 verses 26 to 29. Kasi tapos na po tayo sa verses 21 to 25. Which is the light. Ano po? Kasi sabi ko, the entire year, ang ating pong verse is, ang ating verse is Mark chapter 4, 21 to 34. So ngayon po, nandito na po tayo sa second part po niya, sa 26 to 29. Sabi rito, He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel and the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. So makikita po natin yung process nung pong isang halaman na naitatanim po sa isang lupa po. Ano po? Mayroon siyang proseso po. At yun po yung pag-uusapan natin, yung process po of planting the seed. Ano po ang mga dapat natin i-consider, ano yung mga dapat natin intindihin, nang sa gayon makatiyak po tayo na ang itatanim po natin ay makakarating po doon sa full grown niya at makapag-harvest po tayo. Kasi wala naman pong nagtatanim, physically speaking, wala pong nagtatanim po na hindi po nag-e-expect ng ani. Right? So lahat po tayo, pag tayo ay nagtanim, nag-e-expect po tayo ng ani. Kaya po, alam niyo po, kagalakan po or parang stress reliever ko po yung halaman. I still remember po during the time na ako po ay nagtuturo pa po sa URS po. From Monday up to Friday po, nasa URS po ako dahil nasa Morong po ako at nasa Sampaloc ako nakatira. And every Saturday po and Sunday po, ang nagiging libangan ko rin minsan, yung pong mga halaman pong nanay ko. Kasi may marami siyang orchids that time. So yun yung parang libangan ko, pag nakikita ko siyang namumulaklak, nagbibigay ito ng joy sa puso ko, na nare-refresh ako, tapos basta iba po ang dating niya sa akin because siguro inclined ako sa halaman. And even up to date po, sa bahay namin, hindi po pwedeng paggising or pag everyday po ng buhay ko, it's either morning or afternoon po, hindi pwedeng di ko dalawin yung mga halaman na mayroon po ako doon sa paligid po namin. At lagi ko po yung dinidilig, tinatanggalan po ng mga old, mga patay na po na dahon. At yun po, nagbibigay ito ng kagalakan sa puso ko because hindi ko alam, but dahil siguro yun yung inclination ko at nag-enjoy ako. Kaya minsan nag-i-invest ako eh. Minsan kailangan, pag mayroon ako nakitang magandang halaman,
Kahit medyo mahal, pag mayroon naman ako, binibili ko yon. Bibilin ko yun, gusto ko to. Bibilin ko, dadalhin ko yun sa bahay. May intention, hindi para laging bumili, para mag-propagate ako. So, ang intention ko, maparami ko siya. Kaya po ako naggaganon. Because meron akong takbuhin, meron akong perspective na gusto kong magparami po ng mga laman para po meron akong mga ilalagay po sa mga bagay-bagay na kailangan ko po mapaglagyan. So, ganun po yung bagay. May process po yung pagtatanim. Ano po? At isa po sa mga ingredients or characteristics po para po tumubo or lumago po ang isang halaman ay yung liwanag po na binigay po sa atin ng Panginoon. Same thing po with the Word of God. Pag tayo po ay nagtatanim ng salita ng Diyos, kailangan natin ng liwanag na nakamit natin mula sa Panginoon. Hindi po pwede tayong nagtatanim pero ang liwanag po ay madilim. I mean, darkness po ang sumasa atin. Kaya po, pinag-usapan natin yung light, na kailangan lagi po siya ng liliwanag. Ano po, sang sa gayon po yung itatanim natin, makasigurado po tayong mamunga. So ito po yung paghihimayin po natin. But for this time po, as an introduction po, ang aking pong topic po, ang title po, Doing What is Right. Okay, as an introduction, tama po ang pakakarinig ninyo. Ang layo po niya sa halaman because planting the good seed po tayo. Pero ang title ko as an introduction, Doing What is Right. Bakit doing what is right? Alam niyo po ba, ang reason kung bakit tayo tinawag ng Diyos, not just to be saved, but to share what we have experienced, the new relationship from God. And doing what is right, as Christian, is planting the seed of the Word of God. Kaya po, ilalagay natin ang tema, o ilalagay natin sa alignment, para masabi ka na ikaw po ay Kristiyano, or sabihin po natin, maayos ang relasyon mo sa Diyos, or natagpuan mo na talaga ang relasyon mo sa Panginoon, one of the thing na ginagawa mo, hindi lamang manalangin, hindi lamang mag-devotion, kundi isa po sa ginagawa mo, which is doing what is right, is sharing what the Word of God says, or sharing the gospel of God. Kaya planting the seed, meaning mag-share po tayo ng salita po ng Diyos. So, state po natin yan na tayong lahat po ay hindi po tayo pinili lang ng Diyos para manatili po tayong naghihintay ng langit. The best that we can sa tulong ng Espiritu ng Diyos, we will inculcate in each and every one of us that the primary responsibility that we have, not only to know God more, but also to share God more to other people. Amen po. That's why kailangan natin magliwanag. Now, ang verse po na gagamitin ko po, ito po yon, sapagkat ito po yung ginamit ng Diyos as an illustration para po ma-pinpoint niya or ma-explain po niya yung what is doing the right thing. Ano po? Sabi po rito sa Matthew 13, at sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sabi rito, ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga bining nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Matthew 13:5-6, may mga bini namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. May mga binih namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito at ang mga bining tumubo doon. Ngunit ang mga bining nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Naalala niyo yung last topic po natin? Becoming a good hearer of the Word of God. Yun yung sinasabi ko po. Pag nagbibigay po ng magandang instruction ng Lord, at very important po yung instruction niya, sa dulo po, inuulit-ulit niya yung words na yon, at sa dulo sasabihin pa niya, makinig ang may pandinig. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ng Lord, sa lahat ng nakakilala sa akin, sa lahat na aking tagasunod, pakinggan ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Pag sinabi ng Lord, pakinggan ninyo yung sinasabi ko, ibig sabihin, gawin ninyo kung ano ang narinig po ninyo. Okay, so ganun ang ibig sabihin nito. So ito yung gagamitin natin because hindi ko to i-explore kasi sa mga darating po na panahon, pag-aaralan po natin yan. But sabi ko nga, para po ma-illustrate ng Lord yung what is doing the right thing, ito yung ginamit po niya, the parable of the sower.
Ano po, ito yung ginamit po niya para po maipakita yung importance po ng doing the right thing. Ginamit niya ang illustration to clarify some points. Ano po yung i-clarify? Una po, hindi ko na po nilagay dyan. Ang reason ng Lord, ini-explain po niya dito sa parable of the sower, that the sower is the one who is spreading the seed that represented them living out the word of God. Yung daw sower, yung mga nagtatanim, mga farmers, para mas madali maintindihan, yung pong pagtatanim, ibig sabihin, nag-spread out tayo ng butil po ng salita ng Diyos by way of living it out. Okay? Hindi lang siya sinasabi, kundi pinapamuhay po ng bawat isa po sa atin. Ibig sabihin po, it was their duty, doon sa mga kausap po ng Panginoon, it was their duty to be a witness of God's word with their lifestyle. Okay? Malinaw po yun. Not by their words, but with their lifestyle. Ang ibig sabihin, malalim po ang gusto ng Diyos. Pag sinabi ng Lord, again, makinig ka, ibig sabihin, gawin mo ang sinasabi ko. Not just pakinggan mo, kundi ibig sabihin nito, ang conclusion nito, gawin mo ang pinapagawa ko sa iyo. So, ganun din po. Pag sinabi, we are a farmer or planting the seed of God, ibig sabihin, we are doing it not just by saying it, but with the lifestyle na mayroon tayo. Amen po? That's the first point. The second point po, he also explained that the ground on which the seeds fell, yung bumagsak po yung buto po na i-thrown, sabi po doon, represented different kinds of reaction they could experience as they live out the word. Tandaan po natin, pag tayo po ay nagpapakitang mabuti po sa ibang tao in line with our relationship with our God, because we are reflection ng kabutihan po ng Panginoon, just reflection of the light of God. Pag may ginagawa po tayong mabuti, lahat ng mabuting ginagawa po natin, hindi po siya babalik na ma-appreciate po yan ng mga taong nakakausap po natin. So, ang ibig sabihin po dito ng Lord, kaya po nag-illustrate po siya ng different soils. Na hindi lahat ng mabuting gagawin mo, babalik sa iyo na ma-appreciate nila. Marami pong mga tao na kahit pinakain mo na sa palad mo, sabi po ng kasabihan, pero may pagkakataon na ikakatutuwa ka pa rin pagdating po ng panahon na wala na siyang mapakinabangan sa iyo. So, inihahanda tayo ng Diyos doon po sa isang condition or sa isang senaryo na para hindi po tayo magkaroon po ng experience po na we are, parang nababalot po tayo doon nung parang may sakit na motivation. Kasi po, kapag tayo po ay naglilingkod po sa Panginoon, kapag tayo po ay nagtatanim ng salita ng Diyos, ang perspective po natin or ang mindset po natin na lahat ng tao na i-impartan po natin ng salita ng Diyos, lahat ng tao na gagawin po ng natin ng mabuti ay magiging mabuti rin sa atin, darating ang pagkakataon, mababurn out tayo. Darating ang pagkakataon, mapapagod po tayo. Sapagkat ang realidad po na pinipoint out ng Lord, that's why dito sa parable of the sower, hindi lahat ng tao na tataniman natin ng salita ng Diyos sa kanilang puso ay tatanggapin si Kristo. And because of that, hindi tayo dapat ma-prostrate. Kaya po pag-uusapan po natin ang ilang mga principle po na tinuturo sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon po, may handa po natin ang sarili natin in planting the seed of the Word of God. So, 5 bagay po ang gusto kong ipaalala po sa inyo. Ito, 5 things to remember about sowing or throwing or planting the seed of the Lord or the seed of the Word of God. So, number 1, so tandaan natin that we are just a sower and not a scarecrow. So, ito po yon, throwing the seed, ito yung scarecrow po na yan. So, ibig sabihin, tayo po ay tagapagtanim lamang. Ano po? Hindi po tayo tagapagtakot. Kasi minsan po, tinatakot natin yung tao para paniwalaan tayo. So, remember, ang trabaho po natin ay magtanim lamang po. So, ibig sabihin, make sure po ng lahat ng ginagawa natin ay tama, regardless kung kahit po anong nangyayari sa paligid po natin. You are doing the right thing, even sa kalagitnaan ng ginagalawan mo, they are not doing what is right. Or hindi ayon sa kagustuhan mo nagaganap, just continue to do what is right, which is planting the seed of God. So, makikita po natin, doon sa binasa natin kanina, in-explain po ng Panginoon na yung isang butil po na naihagis or yung mga butil po na naihagis po, kasi ang ginamit na word is thrown. Parang hindi siya tinanim isa-isa, kundi hinagis po siya, ano po. At yung pong mga butil po na nalaglag po ay dali-dali pong kinain po ng mga ibon.
So ang ibig sabihin po, ang explanation po doon ng ating Panginoon, hindi lahat ng butil ng salita ng Diyos na itatanim natin ay mag-yield into fruit. Hindi siya makakarating sa magkakaroon po siya ng bunga. So ang ibig sabihin po, kasi napakadali po para sa atin po yung magkaroon po tayo ng idea na pag ginawa namin itong mabuti sa iyo, dapat sumunod ka sa amin. Tinulungan kita, pinag-aral kita, sumunod ka sa akin. Parang ang konteksto po pag tinitingnan natin na dahil nagbigay ako ng panahon sa iyo, dapat magbigay ka rin ng panahon sa akin. Parang ganun tayo mag-demand. So, pero ang sabi po ng Lord sa atin, it is not our job to guard our seed, but it is our job to sow it. Hindi po natin trabaho, kasi ang scarecrow, ang trabaho po niya, bantayan po yung mga scarecrow. Yeah, tama ba? Bantayan po natin yung mga halaman po na tinanim. Parang panakot po sila doon po sa mga, kasi usually nilalagay po doon sa mga rice planting, ano po. At because ang maya po ay paborito nilang pagkain yan, so inilagay po yung scarecrow na yan para po magbigay ng parang takot, gwardya. Kasi may tao po na nakalagay. So sabi rito, it is not your job to guard your seed. It is your job just to sow it. So manilinaw po, na kapag tayo po ay nagtanim, hindi po tayo, sabi nga po dun sa ating pong theme verse sa Mark chapter 4, ang isang magtatanim po, pag nagtanim siya, hindi niya nalalaman kung ano nangyayari sa buto. Tapos bigla na lang itong tutubo, magsisimula doon sa parang aangat yung kanyang parang yung kanyang dahon, tapos aangat yung kanyang katawan hanggang sa ito po ay mabuo na. So may proseso siya pero hindi natin alam paano siya nangyayari. Bagaman may mga studies pong ginagawa po sa biology or sa mga nag-aaral po, which is ang dami ko ring natutunan sa kanila, pero hindi pa na natin malaman or wala pong exact na explanation kung paano po na ang isang buto po ay nagkakaroon ng buhay. Ano po? So ganun po yun. So ang trabaho po natin lang talaga ay magtanim at nagmagtanim. So ibig sabihin, kapag ang isang tao po, may mga pagkakataon kasi na yung paggawa natin mabuti or mabuti po sa isang tao, minsan nagaganap ito dun sa mga taong hindi marunong mag-appreciate. Naranasan nyo na po yun na ginagawa mo ng lahat, pero sa halip na ma-appreciate ka nung pamilya mo, parang mali pa yung bato sa'yo. Ano po, parang hindi niya napapansin yung ginagawa mo kahit lahat na lang ng panahon mo, lahat ng buhay mo ay binubuhos mo na doon sa bagay na inyo pong pinagkakabalahan ng buong pamilya. Pero yung pamilya ninyo, instead na i-pamper ka somehow, i-courage ka pag medyo napapagod ka, hindi. Minsan po, pangit pang maririnig mo. So, sa ganung bagay po, pag hindi po natin ito naiintindihan that you are just a sower, so makikita natin, madidisappoint tayo. And because of that, makikipag-away tayo, we will fight, at tayo po ay titigil sa magandang bagay na ginagawa po natin. Amen po. Kaya, ang tandaan po natin, tayo po ay mga taga-tanim, at hindi po tayo ang magbibigay ng takot sa kanila para sundin tayo. Hindi, katulad po ng isang buto na hindi natin alam kung paano nabubuhay, ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos because nandun yung miracle kung paano mabubuhay yon. So that's number 1. Remember that you are just a planter. Taga-tanim ka. At hindi ka magbibigay ng takot sa kanila para sundin ka. Just do your good, do your job, do in planting the seed. Bahala po ang Lord ng bagay na yon. Second po, bilis lang po to. Do not expect all seeds to yield fruit. Nasabi ko na po ito kanina. So, anong ibig sabihin po nito? Not all your good actions will bring about good results. Tama? Hindi lahat ng magandang gawa mo ay magbibigay po. Sabi nga po ng Illustration Bible, there are only 25% doon po sa seed na siya po ay nagpuproduce po ng harvest. So ang liit lang pala ng chance. Pero ibig sabihin po, ang binibigay po sa atin ng Diyos ng encouragement po dito para hindi tayo ma-disappoint sa ginagawa po natin, lagi natin tatandaan na lahat ng ginagawa nating mabuti, hindi siya babalik po na nagmo-multiply. Nararanasan po yun ng mga cell leaders. Ang dami na nilang iyak na ginawa sa Panginoon, ang dami na nilang financial blessings na ini-impart na nila just to reach out those people na gusto nilang ilapit sa Panginoon. Pero sa likod po ng mga pagpapagal na yon, baliktad ang nangyayari. Pag pinupuntahan niya yung kanyang sinusuyo dalhin sa Panginoon, tinataguan siya.
Right? May mga experiences po tayo dyan. So, minsan naman, pag may dala tayong bagay po na pangangailangan nila, minsan hindi sila makatanggi sa atin kasi may pakinabang eh. Sad to say, pero pag tayo po ay walang bit-bit, minsan tataguan tayo. So, yun po yung mga bagay na na-experience po natin pag nagtatanim po tayo ng salita ng Diyos. But then again, pinapalalahanan po tayo ng Panginoon na lahat ng bagay na tinatanim natin, huwag tayo mag-expect na lahat po yan ay magpuproduce ng good result. Okay? Lagi po siyang ang tawag dyan meron siyang tinatawag na mayroon siyang bagay na hindi talaga 100% hindi siya mangyayari. Kaya po, para po maintindihan, parang pag nagkaroon tayo ng mindsetting na ganito, hindi tayo basta-basta po mag-give up sa bagay na ginagawa natin. In the first place, we are doing what is right. We just planting the seed. Amen po. Kaya sabi po, ang paalala po sa atin ni King Solomon sa Ecclesiastes 11:6, knowing that hindi po lahat ng ginawa nating mabuti ay babalik sa atin ng mabuti or hindi sa magpo-fruits or magmo-multiply. Sabi niya, in the morning, sow your seed. And in the evening, do not withhold your hand. For you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. Kaya po ang representation na ginawa ay throwing eh. Hindi planting isa-isa. Because pag nag-throw ka, pwede lahat yan bumagsak kahit saan-saan. Wala kang pinipiling lupa na tataniman. Because hindi mo alam kung ano ang matabang lupa. Spiritually speaking, walang nakakaalam sa puso ng tao. It is only God. Kaya ang trabaho natin talaga magtanim lang ng magtanim. Hindi man siya, mag-expect tayo na hindi siya babalik lahat, pero ang sabi sa atin ni King Solomon, magtanim ka sa umaga at huwag mo rin payagan na ang kamay mo sa gabi ay mamamahinga. Sapagkat hindi mo nalalaman kung alin doon ang mamumunga para praising. So ang instruction sa atin malinaw. Kahit alam natin, nag-expect tayo na hindi lahat ng mabuting bagay na ginagawa natin sa tao ay babalik sa atin ng mabuti, no worry, just continue to do the good things. Just continue to plant the seed. Sapagkat ang Diyos na po ang nakakaalam kung sino doon ang tutubo at hindi po. Amen po? Kaya sabi rito, if you do what is right only because of the results you get from doing good, so pansinin po natin, kung ginagawa lang po natin ang mabuti because sa bagay na maganda na natatanggap po natin, sabi rito, in the moment you do not receive good results, you will have found an excuse to stop doing what is right. Kung ang mindset mo kung bakit ka gumagawa ng mabuti kasi gusto mong mapuri ka or gusto mong magbalik sa sayo ng mabuti, ang realidad po ay hindi lahat magiging mabuti sa iyo. Pag nangyari po yun, because ang mindsetting mo, lahat ng ginagawa ng mga mabuti ay magiging mabuti sa iyo, magkakaroon ka po ng maraming excuses to stop serving the Lord. Ayoko na. Hindi naman yata ako tinawag ng Diyos para magdala ng kaluluwa. Doon pa lang may problema ka na sa sinasabi mo. Knowing that you are saved and you are called by God, you are chosen by God, your primary responsibility not just to know God more, but to share His Word. You are partaker of the kingdom expansion of God. Hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging expert sa salita ng Panginoon para maghayag ng salita ng Diyos. Just show them the transformation na nangyayari sa iyo because of the Word of God. And sabi nga, lifestyle. Makikita po natin, yun yung powerful preaching na hindi mo na kailangan magsalita. Because they will makikita po nila, they will see the transformation happening in your life. At because of that, pag magandang buhay nila, hindi nila gaano siguro iisipin yon. Pero when times na sila po ay in trouble, maaalala ka nila, lalapitan ka nila. Kasi most of the time, ang tao po naaalala ang Diyos pag may mabigat na pinagdadaanan. Pero pag masagana tayo, sige lang. Ano po? Sarili po natin ang buhay po natin. So kaya po, lagi po tatandaan, do not expect all seeds to yield fruit. Kaya po ang hamon sa atin, magtanim ka, dire-diretso, tuloy-tuloy, bahala ang Diyos magpatubo ng mga bagay na tininim natin. Another reminder po sa pagtatanim, the harvest depends on the field, not the seed or the sower. Ang paglago daw, pag inintindi po natin ito, yung harvest, kasi yung pag-grow, yung pag-ani po natin ay nakadepende po siya dun sa lupa. Hindi po siya nakadepende dun sa buto na tinatanim po natin. Hindi po siya nakadepende dun sa tao na nagtanim.
Kasi may mga pangyayari nga po sa Bible na sabi ni Paul, nagkaroon po ng conclusion si Paul, kasi may mga tao po na ginagamit po ang pangalan ng Diyos. Sabi po nitong mga ibang naglilingkod sa Panginoon ng totoo, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos para maghayag, para maging sikat sila. Sabi ni Paul, para praising po, sabi niya, hayaan mo na sila. Ang mahalaga, lahat ng salita na binibitawan sa bibig ng tao, pangit man ang kanyang intensyon, hindi yan babalik sa Diyos na walang kabuluhan. Because hindi naman po yung taong nag-share. Pinag-uusapan natin na kapag ikaw ay nag-i-impart ng salita ng Diyos, maganda lifestyle mo yon. Kasi paano ka naman magiging effective sharer ng the Word of God kung hindi nangyayari sa'yo? But then again, may mga tao na nagsasalita po para po hindi tayo mainis. Halimbawa, minsan po na napipikon tayo doon sa mga tao na papasok po ng isang sasakyan, ng pampasayrong sasakyan po, magpapayag ng salita ng Diyos, and after that, may namimigay po ng sobre. Minsan, di ba, parang nakakainis tingnan kasi ginagawang negosyo yung salita ng Diyos. Pero bilang nakakilala sa Panginoon at lumalago ka na sa Diyos, sa tingin mo, mali man yung approach na ginagawa nila, tingnan mo na lang na yung salitang binitawan nila, kahit mali yung intention nila, hindi yun pababayaan ng Diyos. Yung salita, kasi salita ng Diyos yan, bahala ang Diyos yan magpalago doon sa mga tao kahit mali po yung intention ng mga tao. Yun po yung sinabi ni Paul doon sa mga tao po na nagsasabi po sa kanya ng ganoon po. So, ganoon din po tayo. So, hindi po nakadepende sa atin yung paglago po. I-stress ko po, kailangan makita sa atin ang pagbabago, pero hindi po nakadepende sa atin ang paglago ng buto ng salita ng Diyos na naitanim po natin. Nakadepende ito doon sa puso ng tao, which is the field. Nakuha nyo? Nakadepende po yun doon. Sabi rito, if your good action gets a bad reaction, it is not necessarily because you did something wrong. Kasi ang bilis-bilis po natin matempt sisihin ang sarili natin. Pag may ginagawa tayong paghayo, pag parang pagod na pagod tayo, humayo tayo, parang walang result sa ginawa natin kasi nagmamadali tayo magkaroon ng result. May proseso po sa pagtubo po ng buto na itinanim po natin. Amen po. Kaya wag po tayo madidisappoint. So alalahanin po natin yan. Hindi yan nakatungkol po sa atin. Sabi rito, if a seed does not produce a harvest, it doesn't mean that the sower is inefficient. Hindi nangangahulugan, hindi effective yung ginagawa mo just because hindi bumunga or nagbunga yung bagay na ginawa mo. Malay mo naman, nung time na hindi mo na ina-expect, bigla po siyang sumulpot dito at bigla kang masasyak. Di ba? God is a God full of surprises. Sabi nga natin madalas, bakit ganun? May mga karanasan tayo. Kung kailan hindi mo na inaasahan, bigla ka naman gugulatin ng Diyos. Yung matagal mo ng panalangin, biglang susulpot. Ganun minsan, kumilos po ang Diyos. Kaya po, ang ibig sabihin, magkaroon tayo ng mindsetting po or tamang puso po sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Habang ginagawa po natin yung pagtatanim, hanggat ginagawa po natin yan, huwag natin sabihin sa sarili natin na inefficient po tayo. Just continue what you are doing, just planting the seed of the Word of God, tuloy-tuloy lang. Makikita po natin, darating ang pagkakataon, magugulat din tayo sa mga bagay na ginawa natin. Kaysa naman, hindi ka nagtanim. Amen po? Kaysa naman sa hindi ka nagtanim. Kaya nga po, di ba yung mga nagtatanim, hindi sila nagtatanim ng isang buto lang. Nagtatanim po sila ng marami. Tama? Nagtatanim sila ng marami para mas marami po ang maani po nila. Ano po? Sabi rito, hindi po, dahil hindi po nagbunga yung ginawa po natin, hindi nangangulugan, na tayo po ay hindi na po mabuti. Tingnan po natin ito. Sabi po sa mga gawa, or Acts chapter 17, 10-12, nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Nakita nyo, yung pagpapahayag po nila ng salita ng Diyos, not because doon sa mga nagtatanim, but because yung mga tao na pinahayagan po nila, nakita nila na handang-handa na ang kanilang puso tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya nagkaroon po sila ng transformation. Pero ang kasunod po na verse, may pahabol. Verse 13, subalit ang mabalitaan ng mga Hudyo sa Thessalonica
at pinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinusuluan ang taong bayan upang gumawa ng gulo. You see, makikita po natin na it is not the sower or the seed pong may problema. It is the field. Nakadepende po ang pag-harvest doon sa field na nilalagyan po natin ng buto. Yung una, sa verse na binasa natin, handang-handa nilang tanggapin ang salita ng Diyos, kaya po nagbago sila kahit kilala po sila sa lipunan. Pero sa sunod na verse, sabi doon, hindi na nga nila gusto, gumawa pa sila ng paraan para manggulo. Because their heart is not yet ready to receive the seed of the Word of God. That's why there is no transformation. Kita nyo? So, ibig sabihin, wag po natin ilagay sa sarili natin ang sisi natin. Ang gawin lang po natin ay magpatuloy po tayo sa pagtatanim ng salita ng Diyos. The seed is the Word of God. Ang ibig sabihin po, dahil seed ay Word of God, wala po itong pagkakamali. Okay, wala po siyang pagkakamali. Faultless po siya. Sabi rito, the sower did what he needed to do po, ang magtanim lang ng magtanim. So ang may problema is yung field na tinataniman po natin. Sabi rito, if a harvest doesn't occur, just make sure it is isn't because no seed was sown. Kung wala man pong harvest na naganap, siguraduhin lang po natin, kaya wala tayong na-harvest kasi hindi po tayo ibig sabihin, kaya tayo walang na-harvest kasi hindi tayo nagtanim. Siguraduhin po natin na nagtatanim tayo, wala man tayo ma-harvest ngayon, just go on with what you are doing, planting the seed of the Word of God. Alam po natin, makakatagpo din tayo ng handang puso or handang field na matabang lupa na kakanin po yung buto po para po siya po ay mamunga. Katulad po natin. Hindi naman po nung the first time narinig natin ang salita ng Diyos, tumanggap na kagad tayo sa Panginoon. Ang tigas nga ng ulo natin, di ba? Ako, personally, nung ako po ay winiwin ni Pastora Gracia, ang dami kong nakikipagdebate ako sa kanya. Ang dami kong mga justification. Ang dami kong mga sinasabi sa kanya, pati yung mga ribulto na sinasabi niya sa akin, pinagtatanggol ko yon. Sabi ko, that's just a mere representation ng mga tao na ginawa nila yung mga mabubuti. Kaya nilalagay namin yan dyan para at least pag nakita namin sa Maria, naalala namin yung magandang bagay na ginawa niya nung pagsunod niya sa Diyos. Kaya nilalagay namin siya dyan. Parang, sabi ko pa sa kanya, parang nanay ko. Kasi mahal ko ang nanay ko, na-appreciate ko yung pagpapalaki niya sa akin. So, nilalagay ko siya doon sa aking wallet para every time na bubuksan ko, maalala ko ang nanay ko kahit wala na siya. Assuming na wala na ang nanay ko. Parang ganoon. Di ba, pag tiningnan mo, parang tama, ano? Pero pag hindi yun because of yung hindi lang po yung logical reasoning ng tao. Kasi hindi po, sablay po ang ating pong logical reasoning. Ang reasoning dapat natin based from the Word of God. Kaya po nung masilayan ko po ang salita ng Diyos, doon po ako nagkaroon po ng pagbabago po, na lahat pala ng sinasabi niya ay tama, akala ko tama yung sinasabi ko. Kasi yun yung kinalakihan ko eh. So nung maging handa na po ang puso ko, sa pagtanggap ng salita ng Diyos, doon po na nagbunga po yung salita ng Diyos. Amen po. So hindi doon sa nagtatanim. Bagaman, kailangan natin magliwanag, pero hindi po nakadepende sa atin ang pagbunga. Nakadepende po ito sa kamay po ng ating Panginoon. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Basta siguraduhin po natin na tayo po ay nagtatanim. So number 4, ubusin na ako ng oras. 5 things to remember. The miracle isn't really in the sowing. It is in the harvest. Hindi po sa nagtatanim ang himala, doon po sa harvest. Anong ibig sabihin po? Once you get into the habit of sowing daily, the action may seem almost automatic. Ibig sabihin, pag naging habit mo na maging part ng salita ng Diyos, whether by your action, your lifestyle, or by sharing it to other people, in season or out of season, magiging habit mo na yan, magiging automatic na sa'yo, na magiging bukang bibig mo ang kabutihan ni Kristo. Kaya po kahit nasaan ka, pag nagkikwentuhan kayo, sasagi, kasi lagi nagbibigay ng Diyos ang opportunity para ma-impart natin ang kanyang kabutihan. Sa mga kwentuhan ninyo ng mga kaibigan mo, darating pagkakataon, mag-i-impart ka doon. Gradually. Because naging automatic na sa iyo ang pag-share ng Lord because it becomes your habit. Ano po? Kasi naniniwala ka ng himala, hindi doon sa pagtatanim mo, kundi ang himala ay doon sa harvest. You want a miracle?
kailangan makakita ka ng harvest. That's why do not stop sowing the seed of God. Kasi pag tumigil ka, hindi mo makikita ang himala. Pero pag nagpatuloy ka, makaka-experience ka with your eyes. Makikita mo, unti-unting binabago ng Diyos ang tao. Kaya doon mo ma-appreciate na talagang napakamakapangyarihan ng Diyos. Kasi pinakita sa iyo ng Diyos, itong tao na to, kung titingnan mo, hindi talaga magbabago. Sagad sa buto ang kanyang kadumihan, sagad sa buto ang kanyang, alam niyo yon, yung kanyang kasamaan, sabihin po natin. But because nagpatuloy ka, because hindi naman ikaw magbabago sa kanya, hindi ka na-stress sa kanya, kundi pinagpapatuloy mo lang ang pananalangin at pagtatanim ng salita ng Diyos, bigla kang magugulat, yung tao na akala mo hindi mababago, biglang pumunta ng simbahan at biglang tinanggap si Kristo, and you will be amazed with the grace of God. Amen? And because of that, you will be encouraged, hindi ka madidisappoint. Magpapatuloy ka, magiging habit mo po ang pagsalita po ng Panginoon. Kaya po, sabi po ni Paul, kay Timothy, paalala niya kay Timothy, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus is to judge the living and the dead. And by His appearing in His kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So ibig sabihin, bitbitin po natin yung pasensya na nagmumula sa bunga ng banal na Espiritu, ipagpatuloy natin ang pagtuturo, ipagpatuloy natin ang pagtatanim ng salita ng Diyos in season or out of season, sapagkat alam natin ang miracle not on our part, but the miracle is in the harvest. Kaya magpapatuloy po tayo. Sabi ko nga sa mga kapatid natin, nag-undergo po ng prayer for 3. Mayroon pong limit ang prayer for 3 kasi ang goal dapat may target date. Nagsiset kami ng 1 month. Ang panalangin po namin, bawat isa ay makakuha kami ng 3 tao na dadalhin po namin sa harvest night. O dadalhin namin sa Panginoon para makakilala siya sa Lord. So mananalangin kami for 1 month. Tuloy-tuloy po yun. At sabi ko, kung yung 1 month na yon hindi siya nakarating dito, kahit ginawa mo niyang part mo, do not worry. Do not be disappointed. Ulitin mo lang yung process. Sa susunod na cycle, ganun ulit ang gawin mo. Never stop planting the seed of God. At hindi natin alam kung kailan siya tatamaan ng biyaya at himala po ng Diyos. Kaya ang gagawin, just continue to plant the seed because the miracle is not in the sowing, but it is in the harvest. So nakuha po natin, sabi, it is like God po, ang Diyos po, ginagawa niyo po yung ordinary seed para mag-produce po ng extraordinary harvest. It is in the hands of the Lord. Ang katotohanan po, sabi rito, doing the right thing sets us up in the divine blessings of God. Okay? Pag gumagawa ka ng mabuti, nagtatanim ka ng salita ng Diyos sa mga tao, lagi mong tatandaan na pinuposisyon mo ang sarili mo sa biyaya ng ating Panginoon. So if you want to experience the blessings of God, plant the seed of the Word of God. Itanim natin, position yourself doon sa lugar na kung saan ikaw po ay bagpapalain ng Diyos. Katulad po ng rain down na topic po doon sa aming sustaining night. Para po maulanan ka ng biyaya ng Diyos, huwag kang mag-stay sa bahay mo kasi hindi ka mababasa ng ulan. I-position mo ang sarili mo doon sa lugar na kung saan open siya para mabagsakan ka ng ulan. Ibig sabihin, lumabas ka sa comfort zone mo. Nang sa gayon, maramdaman mo ang dampi ng ulan na binubuhos ng Diyos na magbabago ng buhay mo. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon. And then the last one po, panghuli po, sowing will be draining. Katulad po ng mga farmers, nakakatuyo talaga. Nakakapagod talaga magtanim. Kaya po, kung napapagod kayo sa pagtatanim ng salita ng Diyos, it's a normal feeling. Okay, normal lang po yun. Pero, ang ibig sabihin nito, sabi rito, doing what is right can be wearisome. Yung gumawa ka ng mabuti araw-araw, nakakapagod. Lalo pag hindi po siya na-appreciate ng maraming tao. But then again, hindi man nila mapansin yun, just continue to do what is right. Tama? At the end of the day, kaya po ang motivation sa atin ng Bible, sabi ng Colossians chapter 3, pag gumagawa ka, gawin mo ang lahat ng bagay na hindi para sa tao. Gawin mo ang mga bagay na parang pagsamba sa Diyos. Tama? Kasi ang lahat ng bagay hindi malilingid sa Diyos. Lahat ng maliliit na pagtulong mo sa kanyang ubasan, makakaligtaan nyo ng mga leaders mo, makakaligtaan nyo ng mga pastors mo,
pero hindi yan makakaligtaan ng Diyos. In due time, in His perfect time, aanihin mo rin yung bagay na ininvest mo sa ministry ng ating Panginoon. Amen po. Kaya ang lahat po ng pagpapagal po natin, magkakaroon po ng kabuluhan yan. Kung hindi man po sa ating pong physical na buhay, I'm very much sure doon po sa atin pong second life doon sa langit po, the continuity of our life, doon siguradong aning-ani po natin yan. Amen po. Kaya po nakakapagod, pero dahil ang isipin na lamang po natin, maganda ang may dudulot dito, kaya po magbibigay po to ng kagalakan po sa atin. Parang wala sa pinagkaiba po doon sa babaeng manganganak. Kung pwede lang, wag na lang magbuntis. Di ba? Kung pwede lang, wag na lang magbuntis. Dahil alam ng mga babae po, na kapag sila po ay nandun sa due time na manganganak na po sila, naiisip na nila yung pain, lalo na po kung naranasan na po nila yon. At ayaw nila dumating sa pagkakataon na doon. Pero dahil kailangan harapin po siya, alam niyo yung pain na mayroon sila na iniisip po nila kahit hindi pa nangyayari, napapalitan ito ng kagalakan at nagiging matapang sila because of the joy na pwede nilang maranasan pag lumabas na po yung bata na biyaya ng Diyos mula sa kanila. Gayon din po tayo. Para din po tayong nagbubuntis po spiritually speaking. Habang tayo po ay nagtatanim, tayo po ay hinahayaan natin mabuntis po ng spiritual po ng salita ng Panginoon at manganak po tayo ng mga spiritual na tao na dadalhin po natin sa ating Panginoon. So ganun po yun. Kaya po, sowing is a job that needs to be done intentionally and effectively. Okay, intentionally. It demands attention, time, resources, and energy. Sowing drains the sower. That's why ang reminder sa atin ng Lord, sabi rito, Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Tuloy lang daw tayo, sabi ni Paul, sa pagtatanim ng mga magagandang bagay. Huwag tayo mapapagod ng tuluyan, sapagkat darating at darating ang pagkakataon in God's perfect time. Aanihin din po natin ang bagay na mga ginawa nating kabutihan sa gawain ng Diyos kung hindi po tayo mag-give up. Amen? So, let us not ceasing and sowing. Magpatuloy po tayo. It is what we have been created for. So, ang reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos, para tayo po ay hindi lamang makakilala sa Kanya, kundi ipahayag din po natin ang kabutihan ng Diyos. Diba? Sabi natin, the two purposes of life ng isang tao, una, to know God, and second, to make God known to other people. That is planting the seed. Tayo po tumayo lahat at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah. So makikita po natin, this is just the beginning. So introduction po ito, paalala po para sa ating pong mga pagtatanim. Kasi kailangan natin ma-internalize ito. Kailangan po, alam nyo po, ang pinakamahalagang bagay po sa mga pag-aaral na ginagawa natin ay hindi po doon sa pakikinig lang. Ang pinakamahalagang part po ng ating pong mga ginagawa ay yung pong pag-apply po ng mga natututunan po natin. Sayang po nung ating pong mga napag-aaralan kung hindi naman po natin mapapatunayan na ito po ay totoo. Naalala niyo yung sinabi po doon sa salita ng Panginoon sa mga Acts? Sa Book of Acts, sabi po doon, di ba, handang-handa silang tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi lang po sila kontentong makinig ng salita ng Diyos. Pagdating nila sa bahay para praising, binubulat-lat pa nila ang salita ng Diyos. Just to check kung yung sinasabi ni na Paul ay tama at naaayon sa salita ng Diyos. Yung implication po nila, sinasaliksik pa po nila, ibig sabihin talagang they are willing to apply it in their life. Ganon din po tayo. Ang pinakamagandang result po ng pakikinig ng salita ng Diyos ay pagsasabuhay po nito. Amen po? Pagsasabuhay po ng salita ng Diyos. Kaya po, as we dig deeper po nung topic all about planting the good seed, mananalangin po tayo, nanawa po lahat po tayo, ay tunay pong makapagtanim po sa anumang kaparaanan mayroon tayo by sharing kung ano mayroon tayo sa ibang tao, paraan po yun ng pagtatanim. Yung ano bang talent meron ka, impart mo sa iba, nagtatanim ka na po, no? Not necessarily the Word of God. Kasi ang buhay mo ay salita na ng Diyos kapag gumagawa ka ng mabuti. And eventually, sa biyaya po ng Panginoon, mapapakinggan nila ang salita ng Diyos. Kaya po tayo po ay manalangin. Banal at mapagpalang Diyos, salamat po sapagkat
dinako nyo na naman po kami, Panginoon, sa isa sa pinakamahalagang bahagi po ng aming pong paglilingkod sa iyo. Sa bahagi po ng pagpili nyo po sa bawat isa sa amin. Sabi sa iyong salita, marami po ang tinawag, pero iilan lang po ang pinili. And I just pray, Lord God, na lahat po kami na nandito sa bulwagan ay hindi mo lang tinawag, kundi kami po ay pinili nyo upang maging kabahagi, Panginoon, sa pagpapalawak ng nasasakupan mo po dito sa lupa. Lord, as we study, Lord, itong planting the good seed, we just pray, Lord, na tawa po, maging open po ang aming spiritual ears, spiritual eyes, spiritual hearts, Lord, nang ito po ay tumubo at magbigay ito ng challenge po sa amin, na sa abot po ng aming makakaya, ay maipahayag po namin ang kagandahang loob mo po na nararanasan po namin nang sa gayon yung mga tao po na hindi pa po nakakaranas nito ay maranasan din po nila ang kaginhawaang nararamdaman po namin. Sa likod po na nandun pa rin ang mga problema sa buhay naming pinagdadaanan. Pero kahit po kami nakakaranas ng mamibigat, hindi po namin may paliwanag bakit mayroong kaming kapayapaan. Ito po ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, sapagkat wala pong makakagawa po ng kapayapaan maliban po ng bawat isa po ay nakakonekta sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo kami. Lagi po namin bigyan ng panahon, ang lagi pong makipag-usap sa iyo, nang sa gayon sa aming pong pag-i-impart ng iyong salita. Tunay po, Panginoon, na lagi kaming encouraged, lagi kaming motivated, lagi kaming inspired because kausap namin ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sapagkat sa iyo, Panginoon, sabi nga sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang sagot ng Ama ay lahat yes. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Pagpalain mo po ang tema na to, na naway magdulot po ito ng galak sa iyong puso at magbunga ito, Panginoon, ng maraming bunga sa ubasang ito upang maraming tao po ang makakilala sa iyo. Hindi lamang makakilala, kundi maglingkod sa iyo habang kami po ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik dito sa lupa, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyo pang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen and Amen. So, yun po, magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang po tanungin na are we all blessed today? Amen! Praise God, salamat po. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay sa Panginoon. At may gusto lang po akong i-share na 2 story sa Bible. Kung meron po tayong dalang mga Bible, pakibuksan po sa Matthew 26, verse 7 po. Ito po yung sabi sa NIV. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. Ang story po na ito ay yung isang babae po na nag-alay ng kanyang mamahaling pabango para kay Lord po. And then yung pangalawang story naman po, talon po tayo sa Matthew chapter 26, verse 14 to 15 po. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" So they counted out for him 30 pieces of silver. Ang story naman po na ito ay yung tungkol sa betrayal ni Judas Iscariot kay Jesus. So ano nga po ba yung reason bakit ito pong 2 story yung aking shinare? Meron po tayong 3 points to ponder or 3 bagay po na mahalagang matututunan. Ang una po ay, the woman had thought about what she could give to Jesus, while Judas on the other hand wondered what he could get from betraying Jesus. So yung babae po, hindi po siya nagdalawang isip na ibigay yung mamahaling pabango niya, na by that time, yun lang po yung kayamanan na meron siya para kay Jesus. While si Judas naman po, hindi niya po naisip kung gaano kahalaga si Jesus na ipinagpalit niya po sa 30 pieces of silver lang. Pangalawa naman po, the woman sacrificed something temporary for Jesus. Alam po ng babaeng ito na yung halaga ng pabangong meron siya ay baliwala. Na alam niya pong temporary lang sa mundong ito, kumpara po kay Jesus na eternal. And Judas sacrificed Jesus for the temporary. So si Judas naman po, sinakripisyo niya si Jesus, kapalit lamang po ng pera, na alam naman po nating nauubos at nawawala. So natanong na po ba natin mga kapatid yung sarili natin, kung ano yung kaya nating ibigay kay Jesus? Kesa po na palagi po tayong nanghihingi. Wala naman pong masamang manghingi,
Pero dapat po ay marunong din po tayong magbigay. Si Lord, willing po siya laging i-bless tayong lahat. Nawa po ay hindi tayo mag-atubiling ibigay kay Lord yung nararapat para sa Kanya. So yung pinaka-last po, your walk with Jesus isn't just about Him blessing you. It's about worship. And ang ibig sabihin po ng worship ay sacrifice. And sacrifice means giving. So sa pagbibigay po natin, na-worship natin si Lord. So sana po piliin po nating lahat na worship si Lord through giving kasi hindi po madamot ang ating Lord. Kayang-kaya nga po tayong pagpalain ng higit pa sa hinihiling natin. So tayo pong lahat ay tumayo at hawakan po natin yung ating mga kaloob sa Lord. At tayo po ay manalangin. Lord, Panginoon, pinupuri ka po namin, dinadakil at sinasamba, Lord. Lord, salamat po sa araw na pinagkaloob mo po sa amin ngayon, Lord, na kami po ay makapagpuri at makapagsamba sa inyo, Lord. Tunay, Lord, na ang lahat ng bagay na meron kami ay pagmamay-ari mo. Ultimo ang aming mga buhay, Lord. Kaya karapat dapat lamang po, Lord, na ibalik namin sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Lord, alam namin na hindi ka po tumitingin sa kayang ibigay o halaga ng kaya naming ibigay sa inyo, Lord. Kundi ang tinitingnan nyo ay ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, we pray na ma-honor and glorify ka po namin sa aming mga kaloob, Lord. And we pray, Lord, for you to remember us, not just as your faithful servant, Lord, but as also as a faithful giver to you. We pray this in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Ayun, patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Hey! 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 Oh, oh, oh. Ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Praise the Lord. Sige po, yung malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Maaari po tayong magsitayo ngayon. Pakitigin nga po yung katabi ninyo kung masayang-masaya. Amen. Praise the Lord. Sige po, sabayan natin yan ng malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Pwede po ba nating sabihin sa Lord, thank you, Lord. At sabihin niyo po muna sa katabi niyo, God bless you. Ayan, praise the Lord. Sige po, tayong lahat ngayon po ay mananalangin. Nawa po,
Isa pong paalaala sa ating lahat na napakinggan natin, we have to plant good seed. Ano po, at alam natin na yung seed po na yon ay mabuti sapagkat yun po ay salita ng Panginoon Diyos. Amen. Let's all pray po. Let's all raise our hands to God. This is our way of surrendering our lives and telling God that we cannot do anything apart from Him. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu. Lord, maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa salita, Panginoon, na itinanim mo sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na Ikaw ang patuloy o Diyos na nagpapalago ng anuman, Panginoon Diyos, na salita ang pinapasok namin sa aming puso, Panginoon, sa oras, Panginoon Diyos, na ibinigay mo sa amin, Panginoon Diyos, ang makapangyarihang salita, Panginoon, ngayong umaga na ito. Lord, Ikaw po ang nakakakita ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. Alam mo ang motibo ng puso ng bawat isa sa amin sa pagparito namin, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. We just pray, Panginoon Diyos, na patuloy, Lord, na lumalim ang relasyon ng bawat isa sa amin. Lord, lumalim, Panginoon Diyos, ang pakikipag-ugnayan namin, Panginoong Jesus, sa inyo. Lord, we believe, O God, that we are blessed, O God, with every spiritual blessing, O God, in the heavenly places. We believe, Panginoong Jesus, na ang bawat salita na tinatanim mo, Panginoon Diyos, sa aming mga puso, Lord, lalago ito. At hindi lamang ito para sa amin, Panginoon, kung hindi makikita, Panginoon Diyos, ng mga tao sa paligid namin. Lord, na ang buto na itinanim sa aming puso, magbubunga ito sa pangalan ni Jesus, O God, in Jesus' name. Lord, right now, we even pray, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoong Jesus, na maging excited kami, Lord, na makipag-usap sa iyo araw-araw, maging excited kami, Lord, to read your word at mag-aral, Panginoon Diyos, ng iyong salita. Lord, maraming salamat sa patuloy na pagsama mo, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Ganun din, we are praying, O God, for Pastor John who shared your word. Continue, O God, to anoint him, O God. Continue, O God, to bless him from head to foot. At ikaw rin, Panginoon Diyos, ang patuloy, Lord, nagbigay ng wisdom, Panginoon Diyos, sa kanya. Ganun din po sa bawat isa sa amin. Lord, lahat, Panginoon Diyos, ng mga naglingkod, lahat ng mga sumamba, Panginoon Diyos, sa iyo, Lord, mula po sa online and ganun din po sa amin dito, face to face. Panginoong Jesus, kayo po ang patuloy, O Diyos, na magpalago ng pagmamahal namin at pagrespeto namin, Panginoong Jesus, sa inyo. Lord, hindi kami mananatili na tagapakinig lamang ng iyong salita. May bahagi kami, Panginoon Diyos, sa iyong gawain. And that is, Lord, to win more souls, O God, for you. Lord, maraming pong salamat, Lord. Right now, we pray, Panginoon Diyos, and we declare that we will plant, O God, the good seeds, O God, in Jesus' name. Hindi kami mahihiya na maghayag ng iyong salita. Hindi kami mahihiya, O Diyos, na mag-testify kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa. And Lord, right now, as we temporarily depart, O God, on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Sige po, magkamayan po tayo. God bless. See you again next Sunday. And if you're available, see you on Wednesday. Bible study. Savior came to sing and take the He's the only one. His love to live.